Kalimutan na yung TGIF na yan. Mag-SHABU na lang tayo. Pero, nako, ang ibig sabihin po nun, salamat Jesus at Biyernes ulit. Ngayong weekend, oras sa itama ang mga mali. Ako po si Lourdes Vera. Praise the Lord! TGIF naman pag English, no? Pero dun tayo sa Salamat Jesus at Biyernes ulit. Ako po si Denise Tan. Let's end the week right with some afternoon delight. Okay, it's Friday, our least favorite day. Oo nga. Nagbago na kami. Hindi na kita makikita bukas, Denise. Oo nga. Nakakalungkot. Titignan ko na lang yung mga post mo. Wala nga eh, busy tayo. Okay, anyway, it's Friday, November 29 here in the Philippines and in the United States. It is Thanksgiving weekend. O, sa mga kamag-anak ko dyan sa Amerika, hoy, feeling nyo naman. Kung makabati kayo. Lalo na. Bawal ba mag-celebrate? O, ikaw, Bong, 2 buwan ka pa lang dyan. Feeling mo naman. Kung makabati ka, wagas. Di ka pa nga nakakapag-impake ng, nakakapagtanggal ng mga gamit sa maleta. Baka hindi ka pa nga citizen eh. O, yung mga balikbayan box mo, dami pa. May accent ka na agad. Ang dami nang sinabi. Ang dami nang sinabi. Nangutsana. Basketball, football. Mga ganun salita eh. It's not football, it's soccer pag America. Soccer, Oo. yes. Anyway, alam dahil... mong hindi sila football fans. Oo. When they call it soccer. Ayan, dahil nga po Thanksgiving weekend sa US, ang ating delight of the day ay nakikisama. We have turkey ham sandwich. Actually, it's turkey ham with egg whites and cheese. Bakit mo muna yan? Ay, nasa loob kasi. Teka, ako ba bubulat? Ito ba yun? Ito ba yung turkey? Ayan. Ay, meron nga pala tayong ano. Yung Diego. Oy, happy birthday pala, Diego. Happy birthday. Teka, pakita natin direct. Oh, ayan, happy birthday, Diego. May mukha pa ni Diego. Oh, yun. Ayan, o. Sumasayaw-sayawan, Diego. Walang, pagkakasayaw? Walang aray. Walang aray. Oo. Happy birthday, Jegs. Happy birthday, Dex. May regalo ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. May gamot naman para dyan. Huwag kang mag-alala. Okay, so yan ang ating delight of the day. Ilang taon na kaya si Diego Castro? Bata pa lang ako, napapanood ko na to eh. Oh, gabi. Oo, sa Gimmick. Okay, sige, alamin Tama natin ba? kung... TGI. TGI. Malapit-lapit sa TGIF. TGIS ba? Parang mas bagets kasi yung ano yung isa? Mali nga noong una, kala ko dinago. Yung mga kasama mo sa Ang TV dati, parang hindi ako nag-Ang TV, sabi niya. Walang tumama. So, Diego, gandang lalaki ka pa rin kasi sa akin. Sana masarap ang pagkain mo ngayong araw na to, Diego. Ba't parang may puot yung pagkasama? Sana masarap Hindi. pagkain mo. Ayun mo, alam mo, lagi ko Dahil talaga... ang umabot lang sa amin yan ang lagi kong inaano. Yan ang lagi kong wini-wish sa mga birthday celebrants. Sana masarap ang ulam mo, ang pagkain Correct. mo. Pero minsan mahirap mag-focus sa masarap na ulam pag aligaga ka eh, di ba? Pag ganun. Oo. Wala lang na pag sinurprise ka. Pag sinurprise ka. Parang ako dati, sinurprise ako sa bahay. Naka-boxer shorts lang ako. Di ba? Matutulog na ako yung mga high-tech. Love you. Love you. Okay. So yan po ang pagsasaluhan namin ni Lord dito. Sana masarap din po ang inyong merienda. Ikaw ba may hilig ka sa turkey? Today. Balita ko, umu-order ka raw lagi nito. Palagi ko yan in-order kasi madali siyang kainin for me when I'm on the go. Pag nag-drive ako. Oo, lagi ko yan in-order when I'm on the go. Hindi matamis, masarap para sa'yo. Kasi egg white. Madali kainin. Madali agatin. Mami, kailan taong ka na talaga? Hello po sa lahat ng mga tiyahin natin dyan. Yung iba naman, hindi type, lalo ni turkey. Well, supposedly, healthy ang turkey, no? Lalo ni turkey breast. Kasi, Ay, yung turkey leg, hindi ko type. kasi, may parang lasa. Ito, honestly, huwag mo akong tatawanan, Natatamisan ako dun usually, the way they serve it, natatamisan ako. Lalo na yung traditional turkey, pag sineserve nila, ay may cranberry sauce. Oo, natatamisan ako masyado. Parang dessert na nga yun. Pero yung iba, hindi type yung turkey kasi wala sa halo, lalo yung turkey minsan dry breast. pag mali yung luto. Kasi it's so big Oo. Lalo na pag nakita nyo kung anong itsura ng turkey. Di ba? Nung tumira kami sa Iloilo, may pabo kami dati. Ika nakasabihan, turkey man, ay pabo din. Pero, ito, sa pagkakaalam mo, which came first? The bird or the country? Turkey. The bird or the country? Di ba? The bird. Ano ang was
turkey, Feeling ko ito bird. ikakainin mo ngayon, nauna ba yan Wait, doon sa sorry, bansa? the dish. The dish or the The animal? dish, the animal. The animal for me. The dish probably not. Actually, kasi Noah's Ark. Oo. Okay. Yung dish hindi natin alam, pero yung for me animal. Nung lumipat daw yung mga Europeans sa Amerika noon, what should they call the New World. Pagdating nila ron, may nahanap silang yung guinea fowl na tinatawag. Na akala nila kapareho din yung guinea fowl na nandun sa Europa noon. Hindi, magkaiba pala. Pero yung guinea fowl na yun, when they started bringing it back, halimbawa, to Europe, ang isang paraan daw noon ay nanggagaling doon sa bansang, well, yung Ottoman Empire, which we now know as Turkey. Oo, Turkey. Ngayon, ang tawag nila, that turkey bird. So, di ba, mahilig yung mga sinaunang tao sa, yung papel de hapon, hopyang hapon. So, that turkey bird, so meaning the bird from Turkey. Pero ironically, ang mga taga-Turkey daw, ang tawag sa ibon na yan ay Hindi. Because they all assume that it comes from India. Oo. Hindi nila alam. Wala pa kasing Google nun. Sa bagay, mahirap talaga i-fact check, no? Anyway, so yung traditional Thanksgiving food, katulad ng binanggit ni Lord kanina, is the turkey, tas iba-iba yung dressing, may mga cranberry, the stuffing is there, mashed potatoes, sweet potato casserole. Parang masarap yun. Siyempre, may mga salads on the side as well. Old-fashioned apple pie and pumpkin pie. Kanong-kano no? Oo, ako gusto ko yung pumpkin pie. Bihira makahanap ng pumpkin pie dito. Mahilig ako sa pumpkin pie tsaka sa mga nutty pie, walnut pie. Oo, sa mga magulang dyan, kung gusto yung mapakain ng kalabasa yung mga anak ninyo, pumpkin pie. Yun ang, pero naku, sandamakmak ang sugar. Kalabasa pie. But speaking of sandamakmak... Iniisip mo talaga yun. Oo. Pero speaking of sandamakmak, Lord, ito, sandamakmak na rin ang uusap tungkol dito sa ating pinakamalaking balita at this hour. Ito, nasa social media na nga rin siya President Bongbong Marcos confirms sending a text message discouraging the filing of an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Listen to this. It was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Take note, hindi na ginamit yung term tempest. Tempest in a teacup. Storm in a teacup. So parang ito'y maliit na problema lamang, no? Parang yung figure of speech na yun, ibig sabihin parang minor problem lang ito at wala itong epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Parang gano'n na yun ang sinasabi niya, none of this will help daw a single Filipino when it happens. Kumbaga parang... Tsaka alam mo, Tita Denise, gaya ng pinag-uusapan natin kanina, pag nag-start itong impeachment, yung coverage sa media, wall to wall, parang noon, wala na kami ibang napag-usapan talaga noon, yung kay Justice Renato Corona. Tsaka ang dami pa naman nating sinusundan, di ba kakatapos nga lang nung hearing also with the Pogos. Yes. Ano pa yung mga... Paano pag sabay-sabay sila natapos? Ano yung papakinggan na panonoorin? Wala na tayong susundan ngayon. Hindi, pero yun nga kasi all eyes, all the effort, all of our time, actually everyone's time, pati lahat ng involved, doon talaga mapupunta sa impeachment. Correct. At pati pagkatapos yan, pero ang kwento-kwento kasi, they may not get enough numbers daw sa House. At yung mga gantong mga galawan ay mukhang wala sa personalidad ni Ferdinand Marcos Jr. Ang sabi nga nila, di ba, the question really when VP Sara released that video, yung sa press con niya, na napakarami niyang sinabi where she said there was a conditional threat. Ang tanong kagad ng mga tao is, will PBBM go for the jugular? Kasi ang personality niya daw is very passive-aggressive lang. He's not the type daw, ang sabi ng mga analyst, na to really go for the kill.
so to say, na ganun lang. Kasi, well, ito nakapag-congressman naman at nakapag-senador itong si Ferdinand Marcos Jr., ano? Kukumpara mo sa yung pamilya Duterte, sabihin natin na, lalo na si Sara Duterte, well, naging presidente naman ng ama, pero yung exposure ba ito o yung personalidad ang kinalaman dito? Pero kombinasyon siguro ng maraming no? Mas tinitingnan niyo yung bigger picture. Yeah. Na mas malaking battles pa ang kailangang harapin. At pagdating daw sa Senate, they may not have enough numbers Yeah, din. yun talaga yung sinasabi Political nilang point of view. dahilan, ano? Oo. Kasi mag-i-eleksyon na eh. At pag mangangampanya ka, of course, major city ang Davao, mahirap to go against, alam mo naman, mga ganyang bagay-bagay. Pero, mahirap magkaroon. Insurrection ba ang hinahanap ng ilang mga kapanig ni Sara Duterte? Aba, okay. Finally, nung November 25, no, ay tinurn over na sa National Library ang nawawala na insurrection records na nakita raw na binibenta sa eBay. So ito yung bahagi ng Philippine Insurrection Records or PIR na tinatawag ng mga historiador as Taylor. No? Yung Taylor referring to the voluminous multi-volume of almost 200,000 files, no, on the Philippines na ito ay mga nakuha noon ng American military. At ito yung mga dokumento from 1897 o sabi ng iba 1896. Meron may iba pa 1892 hanggang 1901. Supposedly, itong mga records ito, dito talaga nakabatay yung marami sa alam natin sa kasaysayan natin, including the trial of Andres Bonifacio, including si Leonor Rivera, no? Na ang mga sulat daw ni Leonor Rivera isa sa mga nawawala pa rin hanggang ngayon. Bahagi ng collection. Actually, sabi nga nila, no, thousands pa daw talaga yung unaccounted. Pero yun nga, madami naghahanap online and yung discovery is, actually, it was on sale ito. London-based KKK scholar. 3 of those missing documents were discovered, eto, $749.95. Binenta sa eBay. Oo. Yan si Jim Richardson, may sinulat yan, The Light of Liberty, tungkol sa Katipunan. At yung dinetalyan daw ng mga rituals, lahat ng mga secret rituals, passwords, pati yung mga codes nila, no, in very detailed description. At lahat yun ay galing sa sa Taylor, no? Doon niya binase kasi ang dami. Isipin mo nung unang-unang dinala raw sa Amerika yan. 3 tonelada ang bigat. So itong mga dokumentong to, anything from records ng mga munisipalidad, official records, hanggang doon sa mga minutia na mga scraps of paper na kung ano ng mga nakasulat, kinuha nila. Kasi buti na lang, di ba? Ang galing magtago ng record ng mga Pilipino eh. Pero kaya nga tawag ang Taylor ay si Captain John R.M. Taylor. Isang military man ang naatasan na collate nito at so painstakingly file pag nakita mo talaga itong mga bagay na ito talaga may mga number talaga siya. At sinaga talaga yung translations from Spanish to English. Merong mostly Spanish of course, pero interesting kasi na urig daw na pagkakasalansan nila rito, yung isa useful information, yung isa non-useful information. Pero sabi nga ni Ambeth Ocampo sa column niya, what may not be useful to some historians may be valuable. Alam mo, may isa doon, love letters from Gregorio del Pilar. So mahalagang bagay. Depende sa sinusundan mo. Pero siyempre sa punto de vista ng mga una, military records kasi yun. So, ano ba yung mga pwede nating gawin, strategies basing on these records. Pero ngayon ay thankful ang napakaraming Filipino scholars na historiador na may ganito na pinagtagpi-tagpi sa isang mahirap yung ginawa niya. Pinagsama-sama at naka-index pa yun ang mahalaga kasi doon. Ngayon na ibalik dito ang joke diba? Ibinalik sa National Library para hindi basahin. Ang kasaysayan natin. Pero kasama, last na lang. Kasama rin sa turnover noong November 25, ang 1898 map na dinonate ni Justice Antonio Carpio.
kasama nung Treaty of Paris. No? So ito yung nagdedetalye kung saan borders ng Pilipinas. Yung Treaty of Pakita Paris, of natin. course, yung end ng... Hindi, kasama rin kasi dito yun sa ano. Kasama sa... Ayun, sa taas. Yun ba yun? Hindi, ginugal yan eh. Hanap ko sa... Pero anyway, isa dyan sa ano, tawag dito. Yung, of course, yung Treaty of Paris, yung ending ng Spanish-American War, kasama doon sa mga kondisyon ay ito turn over ng Spanya yung mga teritoryo niya. So that includes Guam and Cuba, etc. So yun, yung 1898 map used for that turnover treaty ay kasama. Sa Pinunay. Si Justice Carpio ay mahilig sa mga mapa. Okay. Yun. Speaking of mapa, wag na kayong tumingin sa iba. The Philippine Star via Live Philippines named the world's top dive destination. Kung kayo po ay nag-iisip, silipin nyo na ang Pilipinas. O, ayan. Teka, pakita. Ay, hindi, meron naman pala. Nagda-dive ka ba, Denise? I tried it lang. Pero, hindi mo dive. Natuwa naman ako, actually. Natuwa ako, kaya lang, medyo sensitive kasi yung balat ko. Ay, nga pala. So, hindi, kahit mag-ano ka, yung... meron ako, nakasuit ako, pero I was there Rush. siguro mga 20 minutes. Rush Parang, guard? Rush guard! Rush guard. Mamadali. Hindi, nangati ako. Tapos nagpanic ako kasi since first time ko nga, hindi ko pa masyadong naintindihan na everything seems a lot closer. Tapos may dumaang malaking jellyfish. Nakala ko arm's length lang. Pero masaya siya, nakakatuwa siya. Itong dive mo, mga gano'ng kalalim ito? Hindi ko na maalala eh. Ito, well, isipin mo, sa Anilao, Batangas pa lang, di ba? Oo. Ay, sikat ang Anilao for diving, Oo. ha? Hanggang ngayon ba? I think Kahit so. marami na raw mga resorts. May certain resorts na talagang yun na yung binibenta nila halos. Just the diving experience. Mukhang ito rin. Yung Philippine Dive Experience Program, doon ang launch no, sa Anilao. Napakarami dito sa Pilipinas, Diyos ko. Pero nga, doon sa, yung, ano tawag doon? Yung beach na, sa Manila Bay. Meron doon? Dolomite Beach. Meron doon? Pag nag-dive ka doon, may makikita ka sa baba. Mukhang sea cucumber, pero kulay brown. Ayun, nako po. Parang hindi natin gusto yan. Ang gusto natin ngayong syempreng gawin ay batiin ang lahat ng nanonood sa atin sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and on TikTok. May hotdog pa pala rito. Meron. Turkey hotdog din to sigurado. Oo, galing din daw yan kay, kay Diego. Ganon? Oo, madaming budget ang Diego, tito may mo. bibigay ako sa'yo na bagay sa hotdog. Promise. Ay, teka. Mustard. 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 Okay. Of course, Alex Fuentes, unahan Oo ko na. naman. Tito Mike Policarpio. Alam mo, si Lucy, yung isang nagko-comment. Hindi na nga nagko-comment, magparamdam. Nakakasad naman. Nakakasad. Alex Fuentes, tama ka. Si Ralph Domingo, suki din natin. Happy Black Friday, Lourdes isa pa and yan. Denise. Parang Thanksgiving din yung Black Oo Friday. nga eh. Kasa lang it's a trap minsan. Minsan parang naiengganyo ka lang mag-add to cart at bumili dahil mura. Hindi mo naman necessarily kailangan. Well, that's the entire essence Ngayon na of, nga. Ako hindi of na. advertising and consumerism. To buy things that you want to impress the people you don't like. Elmo Cardenas, hello Sir Lourdes and Ma'am Denise. Happy Friday. Hello. Sabi ni Elmo, nakadilaw si Ma'am Denise. Ay, tama ka po. Oo, hindi po siya naka-impeach, hindi rin naka-in-blue, kundi naka... Okay, Loves Villanueva. Magandang Friday, Tito Lourdes at Tita Denise. Pa-shoutout po sa Mrs. ko. Mrs. yan, na si Jenny Villanueva. Yes. Watching from Victoria City. Correct. Sa ano yan? Sa Bacolod, yung Victoria City. Naduduling ako eh. Elmo Cardenas. Hello, nakadilaw si Ma'am Beautiful. Yee! Yee. Okay, si Tito Yo. Rafael. Oo. Ay, teka. Sabi ni Yeo, Y-E-O-W, Ate Denise, pahingi, ha, eme. Pahingi ng ano? Pahingi ng ano? Baka Sige, yung banggitin mo kung anong gusto mong hingiin. Baka
Baka galante ako. Hindi, joke lang. Baka turkey, Yung pagkain. sandwich. Ay, ito na lang yung cupcake ni Diego. Sa'yo na lang. Dumaan ka dito. Ay, Diego, pinamimigay lang yung cupcake mo. Hindi. We share the blessings na galing kay Diego. On. Alam mo ba yung tamang pagkain daw ng cupcake na may Yes, icing? you May kiwa. Yes, you make hiwa. That's right. You twist. Gusto ko sakyan yung make hiwa mo eh. Yeah, you make hiwa like You that. make hiwa, you twist the bottom, you put it on top. Pero you kailangan make it ba may like a knife ka? sandwich. Hindi, twist mo lang. Subukan natin. Sige nga. Bago tayo mag-break, Ang akala ko kailangan mo ng knife. isa lang. Sige nga, okay. Ito po si Tita Naku, Denise ang ay magpapakita. kalat. Kasi di ba uso ngayon yung mga... Ay, it's too small. Ganun. Dapat Oo, malaki-laki. dapat yung medyo malaki. Pwede Paano to. iti-twist? Usually, pag malaki siyang ganun, yung cupcake, ito-twist mo lang siya, it would break off the bottom, tapos saka mo siya. Oo. Kasi di ba ang hirap kainin ganito? Oo, Yung ayan na, pinaplano tignan mo. namin ni Tita Denise Kalat, oh. ay hihiwain mo ito para ipatong mo sa kanya para maging sandwich. Yes. Yeah. Sige. As we do that, syempre gagawin natin yan off-cam. Pero ito, pag-usapan muna natin an early Christmas gift for fans of OPM band Ben and Ben, a new album. Uy. That will be released before their upcoming concert next month. Entertainment producer Von Vilinario with the details. 2024 is indeed a winning year para sa bandang Ben and Ben. Isa sa mga highlight ang wedding ng mga miyembro nila na sina Agnes at Pat. Proof na talagang love wins. Ine-enjoy ko muna yung bagong feeling. We've been together for the past 10 years, so madami na din kaming pinagdaanan. Ngayon, I think mas naging solid lang talaga yung samahan namin. Successful din ang katatapos nilang North American tour. Kaya naman all set na ang Ben and Ben para sa kanilang third album na The Traveler Across Dimensions. Para sa bagong album, In Their New Era na ang banda. Magkakaiba sila ng flavor ng yung bawat kanta. Pero maliban doon, meron din kaming hinalo na concept na may kwento siya na may animation. So para siyang animation plus music all in one. In a way, kwento natin siya eh. Kasi lahat tayo dumadaan sa 3 season ng buhay. Pagkabata, tapos dumadaan tayong lahat sa paghihirap. Tapos dumadaan tayong lahat sa kung ano yung natutunan natin sa paghihirap na yun. Ang konseptong yan ang makikita at mafe-feel ng mga liwanag o yung fandom ng Ben and Ben sa upcoming concert nila sa Mall of Asia Arena. Pangako nila, walang tapon ang production, mapa music man o visuals. At ang pasabog ng Ben and Ben, Nakipag-work din po kami doon sa supplier ng mga wristbands ng Coldplay tsaka ni Taylor Swift mismo na na maging part talaga siya ng experience na basically papailawin yung buong MOA Arena na nakasync siya doon sa mga kanta tsaka para talagang kapag nanonood ka yung buong arena para siyang kasama siya sa kwento ng concert. available na sa iba't ibang streaming platforms ang bagong album ng Ben and Ben. Alright. Congratulations sa Ben and Ben. Okay, time out muna. Marami pa kayong kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Vice President Sara Duterte did not appear before the NBI today in connection with her alleged threats against the first couple and House Speaker. And for updates, we have mobile journalist Merymon Reyes. Merymon, okay, hindi nakadalo si VP Sara pero di ba nagpasabi na kahapon pa lang daw?
Yes, Lord and Denise. Actually, ang pinaka naging reason dito na hindi natin nakita si Vice President Sara Duterte, legal counsel nila ang nandito, even if expected siya na around 9 a.m. ay pupunta siya dapat dito. Late daw na nalaman nila Duterte na canceled yung supposed hearing ng House Committee on Good Governance and Public Accountability tungkol naman doon sa alleged misuse ng confidential funds na OVP siya ng DepEd dito kay Sara Duterte. Pero kasi para lang din sa konteksto, inanunsyo rin kahapon and nitong mga lumipas na araw na nasabi nga ng House na open sila na i-cancel, i-postpone or i-reschedule itong hearing na to para magkaroon nga ng panahon si Vice President Sara Duterte na pumunta dito and tumugon dun sa subpoena na sinerve sa kanya ng NBI. Pero yun nga kanina, hindi natin siya nakita. And ang sabi pa dito, yung sa letter na binigay, bukod sa explanation kung bakit wala dito si Vice President Sara Duterte, may request din dito na sana raw ay magkaroon sila ng kopya ng mga dokumento na nag-initiate ng pinaka-investigasyon at saka kopya ng supposed na possible questions daw na pwedeng itanong sa kanila tungkol dito sa mga dokumentong to or sa investigation in general. Pero ang nasabi naman sa atin ng NBI nila Director Jaime Santiago, pag-aaralan at titingnan pa raw nila kung ano yung magiging response nila, decision nila sa mga request na ito. Pero to compromise na lang din sa nangyari ngayon sa request for rescheduling o nag-reset kasi itong paghaharap ni Duterte. December 11 ang target date ng next na paghaharap niya dito. Pag hindi humarap si Duterte on that day, magdidesisyon ang NBI at saka ang DOJ depende doon sa magiging possible excuses or reasons kung bakit hindi na naman makakaharap si Duterte for the second time around. Mm-hmm. Wala namang contempt powers daw ang NBI, no? Sabi naman ni Director Santiago dati. So, ano ba ito? Maaari ba ano ang pwedeng gawin ng NBI kung hindi pa rin sumipot sa December 11 daw, Mary Moon? Hindi sa atin din-disclose in specific yung details. Pero for now, since technically kasi ang unang mga nasabi ng NBI, kapag hindi umarap ngayong araw na to, itong si Duterte, ipagpapatuloy nila yung investigation based na dun sa evidences na meron sila. So yan yung video nung online briefing na kasama si Vice President Sara Duterte na na-authenticate na nila na hindi raw ito AI, totoo ito at hindi nila ito, request nila sa Meta na huwag itong i-take down. So continuing yung investigation and on December 11, pagka hindi nagpakita itong si Duterte, depende sa reasons if valid or invalid, magkakaroon na sila ngayon ng final report na nila sa investigasyon, ilalabas na nila within that week. And yung decision, pagdating sa kung may aarestuhin, hindi nila ito masasagot. Kasi nga, even if parang self-proclaimed na suspect na itong si Duterte or natatawag na nga siya as the mastermind dito sa active and grave threats, wala pa doon sa part tayo ng naratibo yung current situation ngayon. Kaya ang inaabangan nila, humarap si Duterte by December 11, pag hindi, tsaka magdidesisyon ngayon ng NBI at ang DOJ kung ano yung sunod na hakbangin nila. Curious ako kung paano sila magdidesisyon, Merimon, because we were able to talk to NBI Director Jaime Santiago at ang sanabi niya, isa sa mga gusto nilang tanungin kay VP Sara is kung gaano katotoo sa puso niya yung threats, no, na binitawan niya dun sa video. How are they to assess the facts, the videos, and make a decision kung kailangan ma-confirm muna kay VP Sara ang kanyang saloobin. What's gonna happen then? Totoo yan, Denise. And even ang sinasabi rin nga dyan ni Sara Duterte is taken down out of logical context yung mga sinabi niya pananalita. So habang ongoing investigation and habang wala pa, dapat kasi hearing ngayon ni Sara Duterte, actually, to add na lang din, maghahain na rin kasi ng subpoena ang NBI doon sa mga kawani ng media and other members of the audience na nag-interact or nagbato ng tanong doon sa online press briefing. So doon daw i-establish na totoo ba yung nangyaring virtual conference and ano pa ba yung mga nangyari during that time. Kasi mahaba yung online copy ng virtual conference na to. So parang magiging witnesses at the same time, sila mismo yung magbibigay ng narrative, yung mga nabibigyan ng subpoena para matukoy kung ano nga ba ang nangyari during that time. And if kung meron tayong hinahanap dito na yung depth ng motivation ng pananalita ni Duterte, posible lang makita dito. Pero tungkol naman doon sa aspeto na yung hired na killer, wala pa sa ating binibigay na information ng NBI. Actually, wala pa raw silang lead whether or not ma-share sa atin. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung investigation nila sa mga ito. And they're hoping na pag humarap si Duterte, doon nila malalaman kung ano ba yung conviction niya sa mga active
or grave threats na binitewan niya. Oh, so wala pa yung kinuntratang assassin daw, supposedly. At pati ba yung mga kaso supposedly na i-charge ay wala pa rin kasi pinag-aaralan pa rin daw nila. Huli namin nakuusap si Director Santiago, Merrimon. Yes, Lord. And actually, singit na lang din natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos, pinapaurong niya rin muna yung mga impeachment cases para dito kay Duterte kasi nga, hindi ito magbe-benefit sa mga Pilipino and siguro to pave way na rin para dito sa paghihintay sa pagharap ni Sara Duterte. Pero as of now, wala pa tayong ibang impormasyon kasi hindi nga humarap dito si Duterte. Tinanong din natin kung bakit hindi po next week ang rescheduling ng paghaharap or invitation para pumunta na dito si Duterte. Ang nasabi sa atin ng NBI, para daw magkaroon pa ng time to prepare itong si Vice Presidente. At the same time, sila rin ay pina-finalize nila yung magiging response nila sa letter na dinala ng kanyang legal counsel. Merrimon, weird lang, ano? Kasi manggantong oras niya yata, nag-a-announce na yung House. Exactly. Na pinopostpone nila yung hearing para makadalo nga sa NBI, si VP Sara. Kaya nga, yun ang nakakapagtaka na hindi nabalitaan ng buong baka lang pinatay nila, pati staff niya. Buong staff ay pinatay yung mga cellphone sila at hindi na nakinig sa social media. Ay, kapanipaniwala talaga. Hindi na nag-monitor ng balita. Pero, Merrimon, would you know kung sino, if ever, kung dumating doon, sino yung kakausap, sino yung haharap sa Vice Presidente para magtanong yung kailangan nilang tanungin? Hindi raw si NBI Director eh. Hindi sa atin din-disclose, Lord, kung ano yung mangyayari during that time. Ang sinabi rin sa amin kanina, nung umaga, nung ine-expect na natin around 9 a.m., may ilang desisyon dito na kailangan hintayin din daw mula sa Vice Presidente kung magkakaroon daw ng, kumbaga magiging comfortable na i-broadcast or may kasamang press doon sa hearing or if gagawin siya ng closed doors. Alright. So hindi pa natin alam talaga kung ano yung next steps dito ng NBI. So we're hoping for the very best by December 11. Around 10 a.m. daw ina-expect si Sara Duterte. Alright, abangan natin kung may magpapakita sa December 11. Maraming salamat. Nagre-report mula sa NBI dyan sa Maynila, si Merrimon Reyes. Now, there are concerns that the rift between the VP and President Marcos could trickle down the economy. But economic managers believe otherwise. This report from News 5 correspondent Maricel Halili. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Amid a very intense political feud that has hogged the headlines for quite a while now, the country's financial managers are confident that the economy will be spared. It's a business as usual for us, and I don't think that these political noises would have any impact on the economy. Even foreign investors are supposedly not bothered by the tensions between the two most powerful leaders of the land and their political allies. In fact, their interest in doing business here has not waned one bit. Actually, there are a lot of investments that are coming in, and we are pursuing those investments. So they haven't mentioned anything yet about these things that are happening in our country. For the business community, what's important is that the Philippine economic agenda remains resilient in any political season that emerges. As proof, economic managers trumpet the recent grade given by the Standard & Poor Global Ratings. S&P maintained the BBB plus rating of the Philippines. It even raised the country's credit rating outlook to positive, which could indicate an upgrade to an A- rating within 24 months, if the prospects are still looking up within that period. These ratings mean international lenders are confident of the Philippines' ability to pay off its debts and are willing to extend loans at reduced interests.
On Thursday, President Bongbong Marcos sat down with his economic team to talk about the national budget as well. And while Senate President Francis Escudero and House Speaker Martin Romualdez were also in that meeting, the NEDA chief was quick to clarify that there was no talk about politics. The president wanted to get the assurance that the priority projects of this administration, projects that have been so well identified as critical to achieving that social and economic transformation that it wants to achieve in the medium term, are funded in 2025. For News 5, Maricel Halili, We Are One News. Let's now check the situation at the EDSA Shrine, where Duterte supporters are said to be camping out. And we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, kamusta dyan? Gaano karaming tao ngayon? Lord, nandito nga tayo sa EDSA Shrine para i-monitor ang ika-4 na araw ng protesta ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. At kanina, Lord, pagdating ko, wala pa gaanong tao kasi ang sabi sa akin ng mga nagstay doon, talagang umuwi daw muna ang mga supporters dahil nga hindi na sila komportable at nahihirapan na sila sa sitwasyon given the location na meron sila, kasi may mga nakabantay din na Philippine National Police at Quezon City Police District officers para ma-maintain talaga yung kapayapaan dun sa lugar. Isa pang rason, Lord, kung bakit medyo kaunti pa ang tao ngayong araw ay dahil nga daw pabugso-bugso yung dating ng ulan dito sa EDSA Shrine, kaya pinili muna ng mga supporters na umuwi muna, pero inaasahan natin na babalik nga sila dito mamaya mga around 4 p.m. onward. Amy, request lang pwede bang papihit ng camera mo at pakita mo kung ano yung eksena dyan ngayon? Okay lang ba? Actually, Lord, lumayo tayo dun sa mismong area kasi maraming supporters talaga dun. Yung hindi pumapayag na mismong media ang pumunta dun sa area nila. Kaya pasulpot-sulpot lang din tayo doon kanina dahil ang mas ini-invite nila at pinapaunlakan talaga ay yung mga vloggers na pumupunta doon sa area. Maraming salamat, Amy Atienza. All right, here's a quick rundown of more stories on One News. Beijing has reportedly conducted air and naval patrols around Scarborough Shoal, or what they call Huangyandao. The reason, quote, resolutely defend sovereignty. The Chinese military Southern Theater Command announced the so-called combat readiness patrols to increase vigilance around the area. Scarborough is within the Philippines' 200 nautical mile exclusive economic zone. Mary Jane Veloso is expected to arrive in the Philippines next month. Her parents said that she would be coming home a week before Christmas. But there are reports that Indonesia could complete arrangements for the return in January. Veloso has been detained in Indonesia for 14 years on charges of drug trafficking. And about 29,000 out of over 34,000 passed the November 2024 Philippine Nurses Licensure Exam. Cherry Marie Nunez Cañazares of Cebu Normal University topped the exam with a 92.60% score. The top-performing schools include University of Santo Tomas, Xavier University, and Cebu Doctors University, all with 100% passing rates. And now moving on to another story, several personalities have shown support for actress Neri Naig Miranda after she was arrested over alleged estafa. Among these are fellow celebrities including Joros Gamboa and Melissa Ricks. Former Senator Kiko Pangilinan also showed support and promised to assist her. He emphasized that Neri is a victim of the syndicate she allegedly got involved with. Parokya ni Edgar vocalist and Neri's husband, Chito Miranda, is Pangilinan's nephew. Neri is facing a non-bailable syndicated estafa charge and remains in detention at the Pasay City Jail. At para mas maintindihan natin ang usaping ito, let's bring in Securities and Exchange Commission Enforcement and Investment Protection Department Director Philbert Flores III. Director, sir, welcome to Afternoon Delight. Lourdes de Vera po at si Denise Tan. Magandang hapon po, sir. Ay, magandang hapon sa inyong dalawa po. Okay, sir, unang tanong. Linawin lang natin, yung pagkaka-detain po kay Miss Naig ay dahil po doon sa
mga cases ng estafa at hindi po itong violation ng RA 8799 sa Securities Registration Code. Tama po ba? Sige. Sa nakalap namin informasyon, kasi hindi po kami ang nag-file ng kaso na yun, so hindi kami privy doon. Pero based sa informasyon, kasi bailable po ang violations sa FRC. Bailable po? Kaya bailable po siya. So nakakulong po siya doon sa syndicated staff. Opo. Okay. So sir, ito ay, ang sinasabi naman ng kampo niya, nag-i-endorse lang naman itong si Miss Naig noong derma clinic at hindi nanghihikayat. Ano ho ba yung mga findings niyo na sinasabing nanghihikayat siya at yung ganong akto daw ay kailangan ng na-rehistrado yung isang sinumang supposedly endorser. Magbebenta o magtatransact ng mga securities at stocks, etc. po. Opo. Ka-clarify ko lang po kasi mukhang na-misquote po ako na parang kinonfirm ko na involved siya. Kasi kagaya ng sabi ko po, hindi kami ang nag-file ng kaso. So based sa allegations lang po ng complainant yun. Okay? So, kina-clarify ko, hindi po namin kino-confirm na involved siya. Based lang po sa informasyon na nakuha namin, allegedly sinabi ng mga complainant na siya naghikayat. So, yun po. Okay, tanggalin ko na po yun. Pagdating natin dun sa section 28 po na tinatawag, yun po yung kinaso sa kanya. Ang section 28 po kasi, kailangan po lahat po na nagbebenta, broker, nag-offer ng securities, kailangan po nakarehistro sa SEC. Ganun po yan. Ika-clarify ko lang po, tatlong permits po yan. Una po, yung korporasyon, kailangan na registered po siya dahil yun po yung unang pinakikita, yung rehistro. Ibig sabihin lang, corporate existence lang po yun. Okay? Kung gusto nila magbenta ng securities, kailangan po ng secondary license. Yun po yun. To allow them to offer and sell securities. So that's the first. Next po, yung securities itself, yung binibentang investment contract, kailangan po nakarehistro din sa amin. Bakit po? Kasi po, kunyari po, bumili kayo ng shares of stocks, ang kapalit po, kapirasong papel, stock certificate. So kami po, sinisiguro po ng SEC na yung kapirasong papel na yan ay may value. May worth siya, may worth po siya. So may mga requirements po yan na sinisiguro ng ahensya namin na tama po, yung mga hahawak ng mga kinalap na pera ay may tao na may integrity, yung company ay may viable na more or less na business plan para kung paano i-develop at gagamitin yung pera. May mga ganun requirement, tapos may financial capability na meron ganun po. So that's ang third po, pati ho yung magbebenta ng securities na yan, broker, salesperson, etc., kailangan po ako nakarehistro. So, ganito po yan. So, the moment po na pag nagsabi kayo na bumili kayo dito or mag-invest kayo dito, pasok na doon sa definition ng 28. Kailangan po, nakarehistro ka rin. Yun po yun. No? So, kaya ako pinag-iingat po namin lahat ng tao. Yung, uy, maganda to investment na to. Mag-ano ka dito, mag-invest ka. Yun po yun, doon po sa tingin ko, yung 28 na binabanggit na kaso ni Miss Neri. Opo. Curious lang ako, sir, marami hubang lumalabag dito, sir, at marami na kayong mga nako-complain dahil nilalabag nila ito na hindi nila alam po. Opo, ganun po. Marami po, sir. Sa totoo lang, itong taon na ito, mga 26 po ang criminal cases po final namin. Sa taon lang na to yun. In fact, isa sa mga finailan namin yung hinuli doon sa Indonesia ba yun? Si Pantoliana. Finailan na rin po namin. Kasi po, kailangan po yung mga investment contract, yung securities po, nakarehistro sa amin. Kaya po, pinaalala namin sa mamamayan yung Howey test na tinatawag. Ano po yun? Una po, investment of money. Ibig sabihin, nagbigay ka ng pera. Ano po yan? Nagbigay ng pera. Yung iba sinasabi, donasyon yan, utang yan, co-ownership yan. Yung iba nagsasabi, investment. Kahit anong pangalan ng basta nagbigay ka ng pera, that's the first requisite. Ano yung sumunod po? In a common enterprise, iipunin po para pambili ng paggawa ng
isang bagay, pambili ng bagong branch, gagawa ng pag-develop, yung mga ganun po. Sinasama-sama yan. Ano po yung pangatlo? With expectation of profit, may expectation of profit. Yun po yung nagkangako na sa'yo ng, ay, meron kang monthly, iba nga ho, daily pa, ang binibigay. Doble in 20 days. Yung mga ganun po. So yan po. Yung pinakahuli, ang pinaka-importante po, primarily to the efforts of others. Ibig sabihin, wala ka nang gagawin, uupo ka lang, magbigay ka lang ng pera, upo ka lang. The moment po yung apat na yan ay nagsumagot ka na oo, ibig pong sabihin, securities yan, and that should be registered with us. Kailangan ho ba malaki po yung negosyo, yung korporasyon? O kahit ho ba yung mga maliliit na mga negosyo rin, kailangan pa rin ho ba, halimbawa ng isang registered, halimbawa na broker? Ganito po kasi, sir, basta nag-engage ka na sa sale or offer ng securities, kahit maliit ka, kahit na sa DTI ka lang nakaregister, kailangan dumaan kayo sa amin. Kasi ang SEC po nagre-regulate ng securities. Meron daw kayo exams, no, na para makakuha ng lisensya? Tama ho ba? Sir, Yes. Paano ho ba? Yes, sir. In fact, MWF po yung schedule ng exam na yan. Common talaga siya. Oo. Sir, ano naman yung, kasi kanina nabanggit nyo po, no, ang daming lumalabag, whether it be unknown to them na lumalabag na pala sila. Ano po yung mga penalties na pwede nilang makaharap, whether it be companies or individuals, kapag nga po ay hindi pala sila properly registered? Ang mga kaso po natin sa SRC po, punishable by imprisonment and fine po yan. Or depende na ho sa korte yan kung anong gusto nilang ilagay. Minsan ho kasi meron kaming kinasuhan, fine lang ang binigay. Meron naman iba, fine and imprisonment. Meron imprisonment. Hindi, ganun po yung mga kaso na yan. Opo. Yun. So, curious lang ako, Director, no? Itong, anong business po engage itong kadalasan ng mga nahuhuli po ninyong mga unlicensed na mga brokers? Okay. Yung iba ko yung nag-o-offer ng co-ownership, co-franchise ng restaurant, ano pa ba to? Yung, meron pa ho dati, hospital. Hospital? Meron drugstore. May mga ganyan po. Kumbaga talagang medyo lahat po ng possible business po, sir, pwede nilang pasukin. Kaya ho pinapakiusap namin, yung Howey test lang po yung 4. Opo. Pag alam na nila yung 4 na yon, alam na nila na, investment contract yan, i-report nyo na ho sa amin. Tanungin nyo na yung secondary license, naka-register ba yan? Registered ba yung tao? Oo. Naku, sir, dami ko pang gusto itanong. Parang MWF pala exams. Gusto ko itanong kung ano yung mga tinatanong doon. Baka mahal. Anyway, sir, maraming salamat po sa oras yun, sir. Thank you po, No sir. problem po. Opo, Salamat po sa oras, sir. At Thank salamat you po sa paglilinaw, Sir Philbert. Okay, maraming salamat po. Yan po ang Direktor po ng Enforcement and Investment Protection Department ng Securities and Exchange Commission, Philbert. Si Director Philbert Soriano. Thank you, sir. Okay. You're still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. We're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lourdes Vera. Kahapon, misheard Christmas song lyrics ng Tampok sa I Saw the Signs. Ha? I Saw the Signs na tayo? Ito na ba? I Saw the Signs na tayo. Okay, part 2 ng misheard Christmas lyrics. Let's go! Ano una? Silent Night. Silent. Round John Virgin, Mother and Child. Oo nga naman. Kasi sino ba naman who speaks English like that? Oo. These days, around yon. Yan naman ang naiintindihan natin. Yon. Yan lang isang instances na yung
pasok sa pag tinagalog. Oo. Yan. Di, tsaka ano tawag dito, malamig pa kasi yung boses. Okay, next. Okay, yan ang unang halakhak ni Denise araw na to. Winter Wonderland, you may have heard, Iran will perspire as we drink by the fire. Ay, pwede naman. Hindi eh. Paano ka papawisan? Winter Wonderland nga. Eh, syempre, nakadikit ka nga daw sa apoy eh. Unless nasa Marikina ka or sa Star City. Nakadikit ka sa apoy. Peke yung snow. Peke yung snow. Talagang papawisan Will perspire. At pag nauuhaw ka, kasi pinawisan ka, didrink ka talaga. Correct. I-justify natin. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. Kailangan na lang na nang mag-rhyme do sa fire. Nick. Jingle bells. Bells on bobtail rings. Yun ang tamang lyrics. Pero ang naririnig natin ay... Bells on cocktail rings. Ano nga ba naman kasi yung bobtail? Hindi naman pamilyar sa atin. Kaya yung kinakanta mo, hindi pamilyar sa'yo kasi hindi bahagi ng ating kultura. Alam mo, ang pinakapasok na hindi magkakamali yung mga tao, Pasko na. Depressing naman yun. Ano ba bang Tagalog? At least tama yung lyrics. Sa Pasko ay sumapit. Ito pa, tayo nagiliw. Ay, hindi ko alam yun. Meron na tayong tinapay at keso. Alam mo ba, teka lang share ko, never ako nakapag-caroling. Kaya sa Pasko, Pasko na. Alam mo, usong na caroling ngayon. Yung station ID ng isang network. Pag yun ang naririnig ko, hindi ko binibigyan yung mga nangangaroling. Oo, sorry kayo. Mali ang napili. Okay, send us your signs at afternoondelighton@gmail.com kung may nakita po kayo nakakatuwa at nakakatawa. That will do it for us this week. Thank you again for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Join us again on Monday, 2 p.m. Ako po si Lord De Vera. At kapag ito ang narinig niyo, siguradong magbibigay talaga kayo ng pamasko. Okay, so we're leaving you with an early Christmas gift from the MVP Group, ang recording lyric video ng Merry ang Vibes ng Pasko. Paskuhan, marami mang pinagdaanan, pag-asa't liwanag ang laging laan, at talunan ang mangyari sa kanya, lumalapit palagi, ikaw at ako, naghahatid ng ngiti, laging